saktan natin sila sa kalsada. Ano kung saktan na naman nila tayo? Yung mga mahihirap na yan, karamihan sa mga yan dahil sa gutom at kahirapan? Sa patalim ko makapit. Kaya nga bumili na ako ng 2.45 na baril. Isa sa'yo, isa sa akin. Tinuruan kita kung paano mag-self-defense gamit yung baril pero hindi mo naman masyadong siniseryoso. I already know how to use that gun, pero hindi enough ang baril, George. Dapat palagi mo yung baril na yun. Palaging nasa tabi ko ang baril na regalo mo, my love. It's just that hindi talaga ako mahilig sa baril eh. I hate violence. Don't worry my love, ipagtatanggol kita. Ikaw at si Nanay Lourdes. Excuse me lang po, Mama Maricel, Sir George. Ipapasok ko lang sa kusina itong pinagkainan nyo ng hapunan. May kailangan pa po ba kayong mag-asawa? Wala na po, Nanay Lourdes. Sige na, Nanay Lourdes. Kunin nyo na ang mga plato. After nyo maghugas ng mga pinagkainan, kumain na rin kayo. Then, may sleep na. Bukas na kayo mamalansya. Opo, ma'am. Sige po. Sang-ayon sa kwento ng Nanay Lourdes ko, nagulat na lang siya isang hapon nang dumating ang malaking van na sasakyan ng mag-asawang George at Maricel sa mansyon na may lamang mga hindi kanais-nais na tao. Isang mag-asawang mukhang taong grasa. Mukhang baliw raw yung babaeng dikit-dikit ang mga hibla ng buhok at may bitbit na babaeng sanggol naman yung lalaking bungal. Mukha raw adik ang mga ito dahil parehong may sinisinghot sa daladalang plastik ng yelo na tila may laman na rugby. Para raw mga taga-bundok umasta ang mag-asawang taong grasa nang bumaba ng van. Tuwang-tuwa raw ang mga ito. Daig pa ang mga batang unang nakarating sa Disneyland. Sido! Tingnan mo! Ang laki na swimming pool nila! Tang na, budang! Tiba-tiba tayo dito! Sir! Dito na ba kami titira? Nang isang linggo, oo. Tang na! Sir Michael! Michael? Sino si Michael? Di ba Michael ang pangalan nyo, sir? His name is George, not Michael. Sorry po, Mama Sel. Bobo talaga yung asawa ko eh. It's Maricel, not Marcel. Dalawa lang kayo dito, Ma'am Maricel. Ang laki nito para sa inyong dalawa. Tatlo kami rito. May kasama kaming katulong. Nanay Lourdes? Nanay Lourdes? Yes, Ma'am Maricel. Siya si Nanay Lourdes, ang katulong namin dito for more than a decade now. At siya rin ang magbabantay sa inyong mag-anak. Mag-aalaga. Magbabantay. Mamaya kasi meron pala kayong... Love, what are you saying? Kahit nanggaling sila sa Smoky Mountain, mabubuti silang tao. Nanay Lourdes, handa na ba yung kwarto nila? Handa na po, Sir George. Pati ang mga panligo nila nakahanda na rin po. Namili kami ng mga bagong damit, tsinelas at sapatos para kina Sido at Budang. Kayo na rin ang bahala, Nanay Lourdes, sa baby nila ha. Binilan ko ng bagong lampin at gatas ang baby nila. Nako, napakagwapong sanggol. Babae yan, Nay. Mukha ng lalaki kasi wala panligo. Babae ba? Kung makaiyak kasi akala ko'y lalaki. Anong pangalan niya? Baby. Baby? Maliit lang kaya mukhang sanggol pero 1 taon na yan si baby. Di kasi napapakain araw-araw. Maliit lang talaga ako magbuntis. Buwanan ko na ngayon eh. Buntis ka, Budang? Galing no? Kala nyo kabag lang to? Buntis ako. 9 na buwan na siguro. Napakaliit ng tiyan mo para sa isang buntis eh. Walang malamon eh, ganun talaga. Ang nakasi to si Sido eh. Palakant eh. Palagi akong kinakant nito, Nay. Sabi ko sa na lang ako tirahin. Sa ko pa nagpapaputok ang hayop na to. Language, please. Sus Mariosep, Budang, pakiusap lang. Budang, pinapatawa mo ko. Budang, kapag kaharap natin ang mga amo natin, bawal ang mga malalaswang salita. Anong malaswa sa sinabi ko, Nay? Tangnang to si Budang, bobo talaga ang puta. Imbunga nga mo, kingina ka. Puro kanta nang lumalabas sa'yo eh. Ko naman sa akin. Paano hindi kita pinapatigas mo ko, akat pa mo. Stop! Sido, Budang, ayoko ng mga ganyang salita, okay? Naiintindihan niyo ba ako? Tsaka, utang na loob. Itapon niyo na yung plastic ng rugby na kanina niyo pa sinisinghot. Masama yan sa baby mo, Budang.
You're killing your own child. Galit na mabilis na pumasok si Maricel sa loob ng mansyon at iniwanan ang pamilyang dinampot nila mula sa kalsada na nakanganga. Binulungan na lang raw ni George ang mag-asawa ng palihim. Tumango ang 2 taong grasang adik sa rugby na parang mga pinatinong aso. Nang sumapit ang hapunan ay gulat na gulat raw ang mga amo ng Nanay Lourdes ko nang makita ang bagong ligong sina Budang at Sido nang umupo sa harapan ng hapagkainan. Suot ang mga malilinis na bagong bili na damit na ngamoy altar raw sa buong hapagkainan dahil sa bango ng mag-asawang taong grasa. Tangina! Sarap ng ulam mo! Bunganga mo, Sido! King-ina mo, patay gutom ka talaga. Budang, ikaw ba yan? Di kita nakilala. Ah, sir! Ako nga po. Si Budang to, sir. Sino nagupit ng long hair mo? Si Nanay Lourdes, sir. Napakaganda naman pala ni Budang kapag napaliguan at naayusan. Akala ko si Alma Moreno na eh. Ganda naman nun, sir. Mas kamukha ni Budang si Zoraida, sir. You are so funny, Sido. Don't be so mean to your wife. Pero totoong sinabi ng asawa ko, ikaw nga, Sido. Napagkamalan kong si William Martinez. Ang ganda pala ng mga mata mo kapag walang grasa. Nakaka ng puta. Thank you, ma'am. Bagay pala tayo, ma'am eh. Ako si William. Kayo si Maricel. Ulol! Kamukha mo si Palito, gago. Pangit-pangit mo eh. Tahan na, Angelica. Tahan ang baby namin. Angelica. Angelica? Biglang nilamon ng katahimikan ang buong dining hall. Nang pumasok raw ang Nanay Lourdes ko, bit-bit ang sanggol na bagong ligo. Nagulat ang lahat sa itsura ng baby na pinangalanan ng nanay ko na Angelica. Angelica, tahan na. Hindi ba't bagay sa sanggol na ito ang pangalang Angelica? Tingnan niyo siya, sir, ma'am. Mukha siyang anghel. I agree. Yes, Nanay Lourdes, Angelica fits her. She looks so fragile and... Oh, how I wish meron din akong anak na katulad niya. Wala po kayong anak? Baog ka, ma'am? Budang, ang bibig mo. Tatanong lang po, sir. Yes, Budang. Baog ako. That's my doctor's diagnosis. Baog ako. Tanggap ko na, matagal na. Pero si George... Maricel, stop it. Kayong dalawa. Huwag niyong pag-uusapan ang pagkakaroon ng anak sa loob ng 1 linggong pagtira niyo dito, ha? Hindi makakatulong sa asawa ko. Naiintindihan niyo ba ako? Budang, Sido. Opo. Ma'am, sir, kain na po. Nagluto po ako ng paborito niyong putahe, ma'am. Paella. Paella? Akala ko kaning baboy yan. Sido, kumain na lang kayo. Pagkatapos kumain ay doon kayo matutulog mag-anak sa dulong kwarto sa 2nd floor. Pero hindi na raw pwedeng gamitin ng silid na yun, Nanay Lourdes. Sabi ni Tina. Saan po sila matutulog? Sa servant's quarter po? Hindi po kami kakasya doon, Sir George. It's okay, my love. Doon na sila sa nakakandadong kwarto mag-stay for 1 week. 1 linggo lang naman. Okay. Anyway, let's eat. December 29. Nang dumating sa mansyon ng mag-asawang Budang at Sido. Masayang-masaya raw ang mag-asawang George at Maricel sa naisip nilang plano na patirahin ng 1 linggo ang maswerteng mag-asawang taong grasa sa mansyon nila hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. December 30. 3:00 raw ng hapon noon ng Nanay Lourdes! Nanay Lourdes! Oh, Budang, bakit namumutla ka? May nakita akong babae sa swimming pool! Babae sa swimming pool? Baka si Ma'am Maricel yun. Hindi si Ma'am Maricel yun. Kanina pang wala si Ma'am. Pasama kay Sido na mamili ng prutas sa Divisoria. Tayong 2 lang babae yun dito sa mansyon. Baka naman si Sir George lang yung nakita mo. Nasa itaas si Sir George kanina pa. Babae yung nakita ko. Mahaba ang buhok. Puting maputi.
Nakasuot siya ng mahabang puting bestida. Nakatayo siya sa tabi ng swimming pool. Nakatingin sa akin habang lumalangoy ako. Nung umahon ako sa tubig, wala na siya sa kinatatayuan niya. Biglang nawala yung babae. Budang, kumalma ka. Baka bunga lang yan ang pagiging adik mo. Ina naman eh. Adik ako pero hindi ako praning, no? Multo yung nakita ko. May multo sa bahay na to. Angelica! Anak? Anak? Nay, bakit dumudugo ang mga mata ng anak ko? Dugo? Anong dugo? Ginawa niyo kay baby! Bakit dumudugo ang mga mata ng anak ko? Nay, inukod niyo ba ang mga mata ni baby? Bakit wala na siyang mata? Budang! Maghunos dili ka! Ikaw lang ang nakakakita sa mga sinasabi mo. Walang dugo sa mata ni Angelica! May kakaiba talaga kay Budang, Sir Jupiter. May mga oras daw na nakikita ito ng Nanay Lourdes ko na tila may kinakausap sa hangin. Madalas, bigla na lang daw tatawa at palagi raw nitong tinatakpan ng unan sa mukha ang anak na si Angelica kapag umiiyak sa madaling araw. Kaya napilitan ng Nanay Lourdes ko na bantayan kada minuto si Budang, pati na rin si Sido. Sumapit ang kinagabihan. Natulog ang Nanay Lourdes ko sa sofa ng lounge area sa second floor ng mansion. Madilim ang buong bahay nang biglang lumabas ng kwarto niya si Maricel. May narinig raw itong kumalskus mula sa ibaba ng mansyon. Pati ang nanay ko nagising sa lakas ng kaluskos. Nakita niya raw na kinuha ng amo niyang babae ang baril nito at itinutok sa dilim habang papalapit sa baitang ng mataas na hagdan. Sino yan? May bigla raw tumakbo sa gitna ng dilim papalapit kay Maricel. Sumisigaw ito. Naputokan ng baril ni Maricel si Budang. Tinamaan raw ito sa noo. Patay agad na nalaglag sa hagdanan. Ma'am, bakit mo binaril si Budang? Hindi, Sido. Hindi ko sinasadya. Pinatay niyo ang asawa ko! Akin na yung baril yan! Hindi! Sido, bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Pilit na inagaw raw ni Sido ang baril kay Maricel pero ayaw bitiwan ng babae ang baril niya. Sido! Bitiwan mo si Ma'am! Maghunos dili ka! Sa gulat ni Sido ay hindi niya raw sinasadyang naitulak pababa sa matarik na hagdanan si Maricel. Gumulong ito ng sobrang bilis pa ibaba at tumama ang noo sa marmol na sahig paglanding sa pinakaibaba. Ma'am! Sir George! Si Mama Maricel po! Nalaglag sa hagdanan! Ano nangyari? Sido? Bakit hawak mo ang baril ng asawa ko? Sabi mo, sir, di ba? Sido! Hindi na raw kumibo si Sido. Itinapat raw nito ang baril sa sariling sentido at pinaputok ang hawak na .45 caliber na baril. Namatay sila Maricel, Budang at Sido ng kinagabihan ng December 30. Pilit pang buhayin ng mga doktor ang mga ito nang isugod nila Nanay Lourdes at George sa ospital. Pero dead on arrival na. Sumapit ang New Year's Eve. Nagbagong taon sila sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue. Nang mailibing ang 3 bangkay pagkatapos ng 3 araw lang na lamay,
Ginulantang si Nanay Lourdes ng nasaksihan niya sa mansyon. Pagkalipas ng 1 linggo, may bago ng asawa si George. You look pretty in that long white dress. Ang ganda mo talaga kapag mahaba ang buhok mong itim na itim. Akala ko white lady ka na dumating sa West eh. White lady? Mukha ba akong multo? Sa opisina, you would always call me by my name, Kring Kring. Pero, okay na rin. Maganda naman si Christina Gonzalez. Dinig na dinig raw ni Nanay Lourdes ang lahat habang pinapanood niya si George at ang bagong asawa nitong feng shui expert na si Dina. Ang tagal kong naghintay na mangyari ang lahat ng to. Ang dami ko nang inimbento ng mga feng shui practices na hindi naman totoo. Akala ko, hindi tayo magiging mag-asawa sa bandang dulo. You were so impatient. Akala tuloy ni Budang multo ka nung makita kanyang naghihintay sa akin sa swimming pool area. Ikaw ang nagsabi, doon kita hintayin sa halamanan ng swimming pool whenever I wanna have a good Ikaw ang gumawa ng plano na yon. That was so sexy, George. Ang mabilisang putukan sa likod ng mga halaman. Kinilabutan si Nanay Lourdes sa narinig niya. Tama siya. Mali si Budang. Hindi nga multo yung babaeng nakita niya sa tabi ng swimming pool. Si Dina ang babae sa pool. I want a church wedding, George. Pakakasalan din kita sa simbahan, Dina. Saan ba swerte magpakasal? Tell me. Sa Rome? Sa Paris? Sa USA? Saan mo gusto, mahal ko? Swerte ang simbahan sa Venezia. Sabi ng parents ko. Venice, Italy? O sige, doon tayo magpapakasal. Lahat gagawin ko basta bigyan mo lang ako ng anak. Alam ba ng katulong mong si Lourdes na kasabot natin ang mag-asawang taong grasa? Shh! Walang alam si Nanay Lourdes. Good. Dispatchahin mo na si Lourdes. Dahil kung hindi, ako ang gagawa. Mabilis na palihim na nagbalot ng gamit ang Nanay Lourdes ko at bitbit ang sanggol na si Angelica ay mabilis raw siyang tumakas ng mansyon ng gabing iyon. Hindi na siya bumalik sa mansyon kahit kailan. Kinupkup niya na lang ang anak ni Budang na pinabinyagan niya sa pangalang Angelica. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa pagkakataong binigay ninyo sa akin para maibahagi ang kwento ng Nanay Lourdes ko. Ako nga po pala, si Angelica. 37 years old na ngayon. Isang social worker sa LGU. At ako po, ang anak ng mga taong grasang sina Budang at Sido. Ang mga magulang kong minsan nasilaw sa pera at nagpagamit kay George na isang ganid at traidor na asawa ng isang mayamang babae. Ako ang sanggol na pinalaki at tinuring na tunay na anak ng aking Nanay Lourdes. Dito po nagwawakas ang pasabog kong kwento. Hanggang sa muli, maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa inyong lahat. Pala maririnig kami mga sigaw sa loob ng bahay. Bakit po? Ano po bang meron sa bahay namin? Ayoko nang tumira sa impyernong ito! The itsy bitsy spider went up the water spout.
then came the rain and washed the spider out. O Clyde, kumusta ang pagtakbo mo bilang student council president? Sa tingin mo ba mananalo ka? Nangangampanya pa po kami pa. Sa tingin ko naman po, marami ang sumusuporta sa party list namin. Baka po manalo kami. Siguraduhin mo na yan. Walang talunan sa pamilyang to. Kaya hindi ka pwedeng matalo. At itong grades mo sa math ha, masyado pang mababa. Naka 90 naman po ako pa. At pinagmamalaki mo pa yan? Ang baba pa niyan kumpara sa grades ko nung nag-aaral pa ako. Maayos ka nga, mag-isip ka. Hindi pwedeng makontento ka na lang sa kung ano lang ang kaya mo. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat masipagan mo pa ang pag-aaral mo. Si Kuya po ang may pinakamataas na grade sa section nila, pa. Isa ka pa. Huwag kang makikialam dito. Makakala mo hindi ko napansin na bumababa ang grades mo. Nag-aaral ka pa ba? O baka mas inuuna mo pa yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sorry po. Mas pagbubutihin ko pa po sa susunod. Siguraduhin mo lang, kundi malilintigan ka talaga sa akin. Hinda na ba tong luto mo? Masyadong maalat. Ha? Hindi naman na. Sa tingin mo nagsisinungaling ako? Hindi naman sa ganun, mahal. Tinatawag mo ba akong sinungaling sa harap ng mga anak natin? Hindi. Wala kang kwentang asawa at ina. Wala ka na nga magawa para matulungan ang mga anak natin sa pag-aaral nila. Pati pagluluto, hindi mo pa magawa ng tama. Anong klase kami bahay? Ipagluluto na lang kita ng iba, ha? Wag na. Nawala na ako ng gana. Magandang araw po, Sir Wilmore. At pati na rin sa mga taga-subaybay ng inyong YouTube channel na Kwentong Takip Silim. Mag-iisang buwan pa lang mula noong nagsimula akong makinig sa mga stories ninyo. At nais ko po na ibahagi din sa inyo ang sarili kong karanasan. Nangyari po ito noong 16 years old pa lang ako sa bahay namin sa Marabeles, Bataan. Lumaki kami ng kapatid kong si Lizzie na palaging sinasaktan ni Papa ang mama namin. Disiplinaryan din siya sa aming magkapatid, pero madalas ay sumusobra na ang paraan niya sa pagdidisiplina. Ang hindi namin alam, may malagim na dahilan pala kung bakit siya nananakit. Ang kapal ng mukha mong pagmukhain ako sinungaling sa mga anak natin. Wala kang kwentang babae, ha? Pakihuwag sa tumigil ka. Maawa ka naman sa akin. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita. Inutil kang babae ka. Sumusobra na siya. Kuya, anong gagawin mo? Bakit nakakuyom ang palad mo? Gusto ko siyang suntukin. Gusto ko siyang saktan ng paulit-ulit. Gaya ng kung paano niya sinasaktan si Mama. Wag, Kuya. Hindi mo siya kakayanin. Masasaktan ka lang. Wala akong pakialam. Basta maipagtanggol ko lang si Mama. Pag kinalaban mo siya, hindi na si Papa ang makakaharap mo. Anong ibig mong sabihin? Kung napapansin mo, ang bait ni Papa sa atin tuwing umaga. Para lang siyang normal na ama. Mapagmahal. At maasikaso. Pero tuwing sasapit ang gabi, bigla na lang siyang nag-iiba. Ano bang gusto mong sabihin? Kuya, may nakikita akong aninong may sungay na nakabuntot kay Papa tuwing sasapit ang gabi. Ano? Parang demonyo? Oo, Kuya. Sa tingin ko, kaya sinasaktan ni Papa si Mama ay dahil binubulungan siya ng demonyo. Hindi niya gusto ang mga nangyayari. Sir Wilmore, gustuhin ko mang paniwalaan ang mga sinabi ni Lizzie.
Hindi ko magawa noong una. Nakatatak na kasi sa isip ko na masamang tao ang papa namin. Na walang kahit anong demonyong kumukontrol sa kanya. Dahil siya mismo ang demonyo. Kinamuhian ko siya. At kahit anong gawin ko, ay hindi ko siya kayang patawarin. Ma, baka kasi nahayaan mo lang nasaktan ka ni Papa. Kita mo, may bago ka na namang pasa. Wala to, anak. Hindi to dahil sa papa niyo. Nadulas lang ako sa banyo. Pwede ba, Ma? Huwag niyo na po siyang pagtakpan. Naririnig namin mula sa kwarto namin pinagbubuhatan niya kayo ng kamay. At lagi ka rin niya pinagsasalitaan ng masasakit na salita sa harap namin. Away naming mag-asawa to. Labas kayo rito. Paano kaming magiging labas dito mga anak niyo kami? Nasasaksihan namin ang nangyayari at naaapektuhan po kami. Nasasaktan kami pag sinasaktan ka ni Papa. Ang hirap para sa amin na wala kaming magawa para ipagtanggol ka. Ma? Iwan na lang kaya natin si Papa. Kasi Po kami. Nasasaktan kami pag sinasaktan ka ni Papa. Ang hirap para sa amin na wala kaming magawa para ipagtanggol ka. Ma? Iwan na lang kaya natin si Papa. Kasi parang hindi niya naman tayo mahal. Lizzie, huwag ka magsalita ng ganyan. Stressed lang ang papa niyo sa trabaho, pero hindi siya masamang tao. At higit sa lahat, mahal niya tayo. Kung mahal niya tayo, ba't niya kayo sinasaktan? Huwag mo nang ipagtanggol si Papa, Ma. Wala siyang ginawa kundi saktan ka. Anong sabi mo? Papa, Hector, bitiwan mo si Clyde. Huwag mong sasaktan ang anak natin. Ano yung sinabi mo? Ulitin mo. Gusto kong marinig ulit yon. sorry pa. Walang talaga ako kay Mama. Tama na po! Nagmamaawa ko, Hector. Tumigil ka na. Naawa ka sa mama mo. Bakit? Ano gusto mong palabasin? Na sinasaktan ko siya? Kinakawawa ko siya? Hindi ba, Pa? Sumasagot ka pa talaga, ha? Anak, manahimik ka na lang pakiusap. Huwag ka nang sumagot at mas lalo ka lang masasaktan, Hector. Tama na. Itigil mo na to. Ako na bahala kung mausap sa anak natin. Bakit? Mas kaya mo ba siyang disiplinahin? Mas mabuti ka bang magulang? Ha? Hindi. Ang sa akin lang naman, ayoko masaktan si Clyde. Talagang masasaktan ang batang to. Kailangan niyang masaktan para magtanda. Ang bata-bata pa niya pero ang laki na ng ulo. Hoy Clyde, ama mo pa rin ako. Hindi ka mabubuhay sa mundong to kung wala ako. Naiintindihan mo? Kung alam ko lang na ikaw ang magiging ama ko, sana hindi na ako nabuhay. Ha? Wala ka talagang respeto sa akin, ha? Wala kang utang na loob. Sino ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong sagot-sagutin ako, ha? Anak, anong nangyayari sa'yo? Kuya? Ma, si Kuya, nanginginig. Sir Wilmore, hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko ang nakita ko noong gabing yon. Habang sinusuntok ako ni Papa, may nakita akong isang malaking anino sa kanyang likuran. Meron itong malaking sungay at inilalapit ang sarili sa bandang tenga ni Papa. Parang binubulungan niya ito at sinusubukang kontrolin. Napasigaw na lang po ako sa takot dahil sa aking nakita. Naalala ko tuloy ang kwento ni Lizzie sa akin. Mula pagkabata kasi, ay bukas na ang third eye niya. Baka totoo nga ang sinabi niya sa akin. Baka meron niyang demonyo na kinukontrol ang Papa at pinapagawa siyang masasamang bagay. Anak,
Anak, okay ka lang ba? Anong nangyayari sa'yo? Kuya! Kuya! Lizzie, kumuha ka muna ng tubig, anak. Bilisan mo. Sige po. Hector, saan ka pupunta? Sir Wilmore, bukod sa kalupitan ni Papa, may isa pa po kaming kinatatakutan sa bahay. Ito ay ang mga ligaw na kaluluwang nagpaparamdam sa loob mismo ng bahay. Ang hindi ko alam, may kinalaman pala sila kung bakit napakabayolente ni Papa sa amin. Isang gabi po, nagising ako dahil sa sobrang uhaw. Lumabas ako ng kwarto. Nasa baba lang ang kwarto namin ni Lizzie at malapit lang sa kusina. Madilim na ang buong kabahayan noong lumabas ako. Dahil tulog na rin sina Mama at Papa na nasa itaas ang kwarto. Ano ba yun? Ba't parang may nagmamarcha sa taas? Dahil sa patuloy kong narinig ang ingay na yon, nagdesisyon na akong umakyat para tingnan kung ano yon. At laking gulat ko nang may nakita akong mga sundalong Hapon na nagmamartsa sa labas mismo ng kwarto ni na Mama at Papa. Nakatalikod po sila mula sa kinatatayuan ko. Pero talagang tumintik ang balahibo ko sa aking nakita. Hindi ako makagalaw dahil sa gulat ko at pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa takot. Habang patuloy na nagmamarcha ay bigla na lang po silang naglaho na parabang tinangay ng hangin. Hindi pa man ako lubusang nakaka-recover sa nakita ko. May ibang ingay na naman akong narinig na nanggaling sa may kusina. Dahil sa takot, mabilis akong tumakbo ng walang lingon-lingon. Bumalik ako sa kwarto. Nilako ang pinto at pinilit ang sarili na makatulog ulit. Nagpaparamdam na naman ba sila, kuya? Ba't gising ka pa? Naririnig ko kasi sila. Sinong sila? Hindi ko alam. Hindi ko sila kilala. Pero matagal ko na silang napapansin na pag-aalagala sa bahay natin. May multo ba talaga dito? Mga sundalong Hapon. Mga Pilipinong tinutorture. Marami sila. Gabi-gabing nagmamarcha sa paligid ng bahay natin. Eh ano kailangan nila sa atin? Hindi ko alam. Sir Wilmore, dahil sa takot, ay naisip kong sabihin kay Mama na umalis na kami sa bahay namin. Pero hindi ko alam na ang pag-uusap na yung pala ay simula ng mas masalimuot na pangyayari sa buhay namin. Ma, nakikinig po ba kayo sa akin? Sige na, kumain na kayo. Baka mali pa kayo sa school. Ma, umalis na tayo dito. Natatakot po kami dito sa bahay natin. Marami po mga kaluluwang pag-alagala dito. Palagi po silang nagpaparamdam. Pagod na ako! Ayoko na! Mama! Pagod na ako sa letseng buhay na to. Ayoko nang tumira sa impyernong ito! Mula po noon ay hindi namin makausap ng maayos si Mama. Lagi siyang tahimik at kinakausap lang kami kung kailangan. Pag tinatanong namin siya o kinukumusta, hindi siya nagsasalita.
At tuwing sinasaktan siya ni Papa, ay hindi na rin siya umiimik. Hanggang sa isang araw, bigla lang pong nawala si Mama. Kuya! Kuya, gumising ka! Oh, anong problema? Si Mama! Iniwanan niyo tayo! Ha? Ano ibig mo sabihin? Nakita ko siyang lumabas ng bahay. May dalang malaking bag. Sinubukan ko siyang habulin, pero di ko siya naabutan. Umalis si Mama? May isang lalaking sumundo sa kanya. Sumakay siya sa isang motor. Sir Wilmore, hindi po ako makapaniwala na nagawa ni Mama sa amin yon. Mula sa pagkabata, kilala namin siya bilang isang mapagmahal na ina. Kami na talaga ni Lizzie ang priority niya mula noon. Kaya hindi ako makapaniwala na nagawa niya kaming iwan para sa ibang lalaki. Naiintindihan ko naman na maaaring napuno na siya at inayanan ang pang-aabuso ni Papa. Pero sana'y umalis na lang siya kasama kaming mga anak niya. Napuno ng galit ang puso ko mula ng gabing yon. Kinamuhian ko si Mama dahil nagawa niya kaming iwan sa isang demonyong ama at sa isang malaimpyernong bahay. Dahil dito ay nagrebelde ako. Napabarkada, natutong uminom at manigarilyo. Pagkasama ko kasi ang mga kabarkada ko, nakakalimutan ko ang sakit na nararamdaman ko. Pansamala kong nakakalimutan ang sitwasyon namin ng kapatid ko. Hello, Lizzie? Ba't ka tumawag? Hindi kita masyadong marinig, nasa bilyaran pa ako. Kuya! Umuwi ka na, please! Ha? Anong sabi mo? Umuwi ka na, kuya! Umiiyak ka ba? Nandito na naman sila! Kumakatok sila sa kwarto! Kuya! Takot na ako! Pumunta ka na dito, please! Lizzie, buksan mo ang pinto! Si Papa ba yon? Bilisan mo, kuya! Umuwi ka na! Oo, sige, hintayin mo ako. Uuwi na ako. Mabuti na lang po at hindi masyadong malayo ang bilyaran sa bahay namin. Halos utusan ko na yung driver na paliparin ang tricycle. Nagpanik na po kasi ako noon. Alalang-alala ako sa kalagayan ng kapatid ko. Doon ko na-realize na sa kagustuhan kong makalimot sa lahat ng problema, napapabayaan ko na pala si Lizzie. Maawa ka! Please! Maawa ka sa akin! Lizzie! Lizzie! Kuya! Papa, anong ginagawa mo? Hayop ka talaga! Hindi pa sapat sa'yo na ang tagal na panahon mo sinasaktan si Mama? Pati ako ilang beses mong sinaktan. Tapos ngayon naman pagsasamantalahan mo si Lizzie? Sarili mong anak, gagahasain mo? Di mo na talaga! Kuya! Ano pa, ba't hindi ka makapagsalita? Gusto mo bang ipadampot na kita sa mga pulis ngayon din? Kasi alam mo, ang mga demonyong katulad mo, dapat nabubulok sa bilangguan! Tama na. Ano tama na? Kami dapat na magsabi niyan sa'yo! Patama na! Tama na ang kalupitan mo sa amin! Tama na ang kababayaan mo sa aming mga anak mo! Tama na! Ayoko na. Tigilan niyo na ako. Pagod na ako.
Anong sinasabi mo? Pagod na ako magpakontrol sa inyo. Nabibingin na ako sa mga boses niyo. Tigilan niyo na ako para kawa niyo na. Kuya? Ano nangyari kay Papa? Hindi ko alam. Tumawag po kami sa tita Lia namin. Ang nakatatandang kapatid ni Papa. Matagal na kaming walang interaction sa kanya dahil nagkaroon sila ng conflict ni Papa. Pero ang oras na yun, wala na kaming ibang naiisip na pwedeng makatulong sa amin, kundi si Tita Leia. Marangya ang pamumuhay ni Tita bilang isang self-made businesswoman. At kahit kailan, ay hindi siya naging madamot sa amin. Pagkatawag namin sa kanya, at nung nalaman niya ang sitwasyon namin, agad siyang sumugod sa bahay kasama ang driver at iba pang mga tauhan niya. Dinala niya kami sa bahay niya, habang si Papa naman ay pinasok niya sa rehab. Mula kasi nung umalis si Mama, bukod sa paglalasing, napansin rin namin na gumagamit na si Papa ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ako makapaniwalang pinagdaanan niyo rin ang mga bagay na pinagdaanan namin ng papa niyo noon. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumaki rin kami na nasaksihan ang pananakit ni Papa sa mama namin. Battered wife din siya. Kagaya ng mama niyo, puno ng pasa at sugat. Bugbog sarado dahil sa kagagawa ng sarili niyang asawa. At ng papa niyo. Mula pagkabata, binubugbog na siya ng lolo niyo. Kaya ginagawa niya rin to sa amin? Ano, para gumante? Kahit wala naman kaming kasalanan? Maaring nakakontribute ang nakaraan niya kung bakit siya nakagawa ng masasamang bagay. Dinagdagan pa ng alak at ng droga. Pero may isang bagay pa na naging malaking dahilan kung bakit siya nagkaganito. Ano po yun? Ang bahay na tinitirhan niyo. Yun din ang bahay na kinalakihan namin. At sinabi ko na sa papa niyo na wag na kayong tumira doon. Ilang beses ko siyang pinigilan pero ayaw niyang makinig. Bakit po? Ano po bang meron sa bahay namin? Kung ang normal na mga bahay ay pinepeste o inaanay, ang bahay niyo naman, pinamumugaran ng demonyo. Ang kadiliman ang nagsisilbing peste na sumisira sa buhay ng kung sino mang titira doon. Kaya pala may nakikita akong... Anino na may sungay? Oo. Ilang beses din naman niyang nakita ng papa niyo noon. Ang location ng bahay na yon ay naging saksi sa Bataan Death March noong 1942. Marami ang tinorture at namatay sa lugar na yon. Kaya pala may naririnig kami mga sigaw sa loob ng bahay. Yung para pong nahihirapan at nagmamakaawa. Oo, sila ang kaluluwa ng mga Pilipinong nilapastangan ng mga dayuhan. May nakita rin po akong kaluluwa ng mga sundalong Hapon na nagmamarcha sa bahay. Nakita ko rin sila noon. Dahil puno ng sakit, poot, at karasan ng bahay na yon. Ito ang naging rason upang pamugaran nito ng demonyo. Kaya naging bayolente ang lolo nyo at ang papa nyo. Kontrolado sila ng demonyo. Mabigat na po talagang pakiramdam ko sa bahay namin. Kaya pala, Huwag na kayong bumalik doon. Dito na kayo, okay? Ako nang bahala sa inyo. Magsisimula kayo ng panibagong buhay kasama ako.
Sir Wilmore, mula noon ay si Tita Leia na ang nagsilbi naming magulang. Pinag-aral niya kami at inaruga ng mabuti. Nagkaroon din kami ng regular session noon sa isang psychiatrist upang tulungan kaming mag-heal yung trauma namin sa mga nangyari. At kahit hindi pa talaga kami fully healed, naging mas mabuti po ang kalagayan namin sa paglipas ng mga taon. Patawarin niyo ako, mga anak. Naiintindihan ko naman kung bakit kayo galit sa akin. At sa totoo lang, nahihiya rin akong harapin kayo ulit. Dapat lang na mahiya kayo. Hindi na kayo dapat bumalik pa. Malaki na kami, Ma. Hindi ka na namin kailangan. Anak! Naiintindihan namin na hindi naging madali ang pinagdaanan nyo dahil kay Papa. Nasaksihan namin lahat yon. Pero mga anak nyo kami, hindi nyo dapat kami pinabayaan. Takot na takot ako noon. Hindi ko alam kung paano lalabanan ng demonyong kumukontrol sa papa niyo. Nakikita ko rin yung anino. Pero may nakikita akong hindi niyo nakita noon. Ano? Isang gabi, habang binubugbog ako ng papa niyo, nakita kong nagbagong itsura niya. Nagkaroon siya ng sungay. Nakakapangilabot ang mukha niya, parang isang demonyo. Nag-iba na rin yung boses niya sa pandinig ko, malalim. Nakakatakot. Hindi ko na siya kilala. Alam ko na sa oras na yon, hindi na ang papa niyo ang kaharap ko. Ilang beses humingi ng tawad si Mama sa amin. Pero hanggang ngayon po, sinusubukan pa rin namin siyang patawarin. Naniniwala kami ni Lizzie na dapat namin siyang patawarin para sa sarili namin. For peace of mind. Pero hindi namin minamadali ang mga bagay-bagay. Hinahayaan muna talaga namin ang mga sarili naming mag-heal at matutong magpatawad. Tinitreat pa rin namin si Mama na may respeto. Pero hindi pa namin kayang ibalik ang dati. 3 years ago po, namatay si Papa. Inatake siya sa puso habang nasa loob ng rehab. Siguro dahil na rin sa galit namin sa kanya, hindi kami gaanong nagluksa. Pero hanggang ngayon ay sinusubukan rin naming patawarin siya. Sana'y mapatawad siya ng Diyos sa kanyang mga nagawa. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa kwentong ipinadala ko. Thank you din sa opportunity na ito. Sana po ay patuloy pa kayong maglabas sa mga nakakatakot na true horror stories para sa mga tulad kong listener niyo. More powers sa inyong lahat. At God bless sa ating lahat. So the itsy bitsy spider went up the spout again. At ngayon naman, mga ka-Katie, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Angel Gauran, Angelica Da Costa, Anjanet Claro, Yocona, Feli Operiano, Maria Ana Villaflores, Crisa Fenis, Rona Sangrones, Elmer Ibanez Jr., at Zach Santos. At ngayon magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Rona Sangrones at Maria Ana Villaflores. Sabi ni Rona, "Hello po, kwentong takip silim. Ganda po ng mga stories, sarap palagi makinig. Maganda kasi ang pagnanarrate,
kaya nakakaadik makinig kahit pa hating gabi. Kaya naman, nakaka-excite kapag may bagong premiere. Parang magbubukas ka ng regalo. Yun ang feeling kapag magpi-play ka na. Sabi din ni Maria, "Good morning listeners ng KT Channel. Happy listening to, masaya ko at meron akong aabangang mamaya. Thank Team KT for keeping us company. Hindi nakakasawa ang inyong mga narrations at love ko lahat ang narrators, especially Sir Wilmore. More power to your show. God bless us all." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang mga pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng Kwentong Takipsim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino, nagpapasalamat. Pero balik din tayo kaagad. Dito na tayo mahanap. Hindi natin ito nagalugad ng nakaraan eh. Bago ko hideout, tambayan ko. Magandang araw po sa lahat ng mga bumubuo ng Kwentong Takipsim at Sityo Bangungot. Magandang araw din po sa inyo, Miss Anne. Matagal ko nang nais magdala ng kwento sa channel ninyo. Dahil matagal niyo na po akong avid listener. Kung hindi lang busy, baka marami na akong kwentong naipadala. Pero sa ngayon, ito po muna. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jerlyn. 28 years old. May asawa at anak. Elementary teacher po ako sa isang paaralan dito sa Quezon City. Matagal na pong nangyari itong karanasan na ikukwento ko. Year 2002 po noon. At 7 years old lang po ako. To be honest, hindi ko po naisip noon na nakakatakot pala itong experience na ito. Kung hindi pa naikwento sa akin ng parents ko ang tunay na nangyari noong tumungtong na ako ng high school, hindi pa po ako kikilabutan sa sarili kong karanasan. Bago po kami lumipat sa Maynila noong mag-high school ako, sa malayong bayan ng Rizal po kami unang nakatira. Liblib ang bayan kaya payapa at tahimik ang lugar namin. Malapit sa Laguna Lake. At mayaman sa iba't ibang puno ang kinaroroonan naming barangay. Malaki ang laruan namin. Lalo na kapag summer dahil bumababa ang tubig sa lawa. Noong bata pa po ako, may kalaro akong bata na matanda lang sa akin ng ilang taon. Kung hindi ako nagkakamali, 9 years old na siya. Si Nunoy. Kapitbahay po namin siya pero 4 na bakuran ang layo mula sa amin. Dahil malayo sa lugar namin ang ibang mga kalaruang bata, madalas na kami lang ang nagkikita tuwing tanghali. Sa hapon hanggang gabi naman, kasama na namin ang iba pa sa pantalan para doon naman maglaro. Madalas akong sabihan nila nanay at tatay noon na mag-iingat kapag kasama ko si Nunoy. Dahil sobrang likot daw ng batang yon. Totoo naman po. Kapag napapanood ko nga po noon yung palabas na Tom Sawyer, si Nunoy ang naaalala ko. Adventurous kasi siya. Mahilig magpalipad ng saranggola. Mahilig lumangoy sa lawa. Mahilig umakyat sa mga puno. At mahilig tumuklas ng mga bagay-bagay na kadalasan ay nagiging dahilan ng pilay niya sa katawan. Isang beses, dinatnan ko siyang may kung anong ginagawa sa taas ng puno ng akasya.